Set, match. Isang kahanga-hangang victory para kay Ana Fonseca. Ito ang unang tournament na naibanalo niya mula nung nagbalik siya. Panalo siya! Kahanga-hanga, ang sensational na si Ana Fonseca ay nagbalik na sa court. Congratulations, you were great. Thank you. Mula ngayon, ganito nyo na ako makikita maglaro. Kung wala akong braso, ipapanalo ko ang laban gamit ang mga paa ko. Julia, para sa'yo to. Napakatapang na babae. Ipinakita ngayon ni Ana sa mundo ng tennis kung sino ang bida. Manang-mana siya sa lola niya. Walang kaduda-duda. Ina? 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 Kausapin mo ko, mahal ko. Ay, Panginoon ko. Ano nangyari, Ina? Bakit ang seryoso mo? Bakit mukhang takot na takot ka? Ang bangitain ko, Rodelino. Nakita ko na naman ulit. Matagal na mula nung huli akong ginambala nun. Ang dapat nating gawin ay ipagdiwang ang pagkapanalo ng apo mong si Ana sa tournament. Dapat ka magsaya dahil siya ang kampyon. Meron ka bang naitatabing beer dito sa bahay? Kung wala naman, bibili na lang ako sa labas. At pagbalik ko rito, mag-iinuman tayong dalawa. Ay. Kumusta? Anong pakiramdam mo ngayon? Sobrang pagod. Totoo? Hindi ka man lang ba natutuwa dahil sa pagkapanalo mo sa tournament? Natutuwa naman, Victoria. Pero trabaho kong manalo, di ba? Gusto ko na lang umuwi at magpahinga. Naimbitahan tayo mag-dinner ng mga... Ikaw na lang. Hindi ko ipagpapalit ang pahinga ko pagkatapos ko magtrabaho. Habang naglalaro ako, nararamdaman ko kasama ko si Julia Manuela. Nakakalokang maging isang ina. Kahit wala siya sa tabi ko, konektado ako sa kanya. Ikaw ang klase ng ina na makikilala naglalaro sa loob ng tennis court, Ana. Daig mo ba ang isang ileyon? Ang sarap mong panoorin kanina. Maraming salamat. Sa lahat. Babiyahe ko sakay ng first flight bukas ng umaga. Sabik na ako makita si Julia. Pagbalik ko bukas, gusto ko sanang umalis tayo agad habang maaga pa dahil mahirap sa gabi. Okay lang yon. Nasabi ko na kay Lola. Hindi ko na kaya magtagal pa rito. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Nakahanda na akong ipagsigawan sa buong mundo na si Julia ay aking anak at mahal na mahal ko siya, Manuela. Excuse me, Ana Fonseca's room, please. I'm sorry, ma'am, pero nag-check out na po si Miss Fonseca 2 hours ago. Nagkakamali ka. Hindi niya yun gagawin. Tawagan mo siya sa kwarto niya. Walang sumasagot. Isinara na niya ang account niya. Umalis siya ng madaling araw? Sa akin siya mismo nag-check out. Hello, si Ana to. Hindi ko masasagot ang phone ko. Mag-iwan ka na lang ng message. Tatawagan kita agad. Oh my God! I miss you, baby! Ay, yung baby ko! Kumusta ang maganda, ha? Nakaalis ka ba nang hindi nalalaman ni Mama? Nakahiga pa siya sa kama. Pero handa na ako sa galit niya pag nalaman niya sinundo kita na hindi ko siya nasabi sa kanya. Ay, ako na lang ang bahalang humarap sa kanya. Hindi ba, Julia? Alam mo ba ang gusto kong gawin? Kumain. Grabe.
Ay, ang sama ng pagkain sa airplane. Hindi ko naubos. Sobrang na-miss kita, anak. Humanap na tayo ng makakainan. Miss na miss ka na ni Mommy. Pakis nga. Nakakagigil. Hi. Hi. Hi, Mama! Kumusta, Sofia? Na-miss kita. Gawin mo na ang album. Matatapos na ba? Natutulog ba siya? Malapit na. At ikaw? Pagod na pagod ako sa biyahe. Ang husay ni Ana, hindi ba? Pinanood namin ni Sofia ang laro. Ha? Talaga? Ang ganda ng laban. Bakit malungkot ka? Hindi ba nanalo siya sa tournament? Oo, pero walang utang na loob si Ana. Akala ba niya na ipanalo niya yun na mag-isa siya? Bakit ang kalat dito sa sala? Hindi ba sabi ko dati, ang toys dapat nasa kwarto? Naglaro po kasi kami rito. May nilaro po kaming game ni na Olivia at Tita Dora. Ang tawag sa Talaga? game Nagpunta uli si Dora dito. Hindi lang po niya pinayagan na matulog dito si Olivia. Kailangan patuloy buhatin ni Papa si Olivia at ihatid sa kotse kahit gabing-gabi na. Tulog na po siya noon. Habang nagtatrabaho pala ako, nag-enjoy kayo rito sa bahay. Magkasama kayo ng nanay ng kaibigan ni Sofia at naglalaro buong Sabado ng gabi. Victoria, Ang galing ano din, ba ha? ang pinagsasabi mo? Inimbitahan ko ang kaibigan ni Sofia at ang nanay niya bilang Marcos, tanda ng... listen. Maniniwala ako kung hindi kita kilala. Ay, Sa tingin mo ba kaya mong bilugin ang ulo ko? Marcos, ano ba ako? hindi ito ang tamang oras o lugar para pag-usapan ng bagay na yan. Tama ka, Marcos. Hindi ito ang tamang lugar o oras. Tigilan mo na to dahil konti na lang mapupuno na ako. Naintindihan mo? Nagkakaintindihan ba tayo? Maliwanag ba? Ituloy na po natin. Grabe, Manuela, ang dami kong kinain. Ang tawag dyan, champion's appetite. Sa totoo lang, matagal na mula nung huli akong kumain ng ganun karami. Alam mo, nung nagdesisyon akong ayusin ang buhay ko, parang biglang bumalik ang gana ko. Gusto ko nang mabuhay ulit, Manuela, pero para totoong mabuhay, dapat walang kasinungalingan. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi ba, Julia? Hoy, baby, maganda! Ilang araw lang ako wala rito, pero bakit parang ang laki-laki mo na? Minsan kapag tinitingnan ko siya, nakikita ko ang pagkakahawig niya kay Rodrigo. Ang ilong, ang mga mata. Hindi ko alam. Ang paa niya, namanan niyang paa niya sa papa niya. Pareho sila. Nagpunta siya nung wala ka. Talaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil lalaban ka sa tournament, Ana, kailangan mo mag-concentrate. Hinanap ka muna niya sa bahay, tapos nakita niya kami sa kalye ni Julia. Marami siyang tinatanong na hindi ko pwedeng sagutin. Pero nakakatawa. Titig na titig siya kay Julia. Parang may alam siya pero hindi niya sinasabi. Tapos dumating si Mama at pinaalis siya. Teka, may sinabi ka ba kay Rodrigo bago ka umalis? Wala. Wala akong pagkakataon. Nandun ang girlfriend niya at ex. Ex. Yun ang usap-usapan sa faculty. Hiniwalayan na raw ni Rodrigo ang girlfriend niya. Hindi na sila, break na sila. Hinahanap-hanap ka pa rin niya, Ana. Kitang-kita sa mukha niya na mahal ka pa rin niya. At walang kapantay ang pagmamahal ko sa kanya. Ngayong gabi, maayos na ang lahat at matatapos na ang mga kasinungalingan. Anak ko, matatapos na ang problema natin. Aalis na tayo! Pag uwi natin sa bahay, umalis tayo. Bumalik tayo pag tulog na si Mama para iwas tayo sa galit niya. At iwas away na din sa harap ni Julia. Hindi ba, mahal ko? Tama. Aalis tayo ng maaga kinabukasan at ipagtatapat ko ang katotohanan. Sasabihin ko na sa kanya ang lahat-lahat ng dapat niyang malaman. Hindi na ako maglilihim sa kanya. Ang dasal ko na lang. Sana mapatawad niya ako, Manuela. Tsak na patatawarin ka niya, Ana. Dahil gusto mong itama ang pagkakamali mo. Pero para makaalis tayo sa oras na gusto mo, kailangan may sasakyan tayo. Alam ko nang gagawin ko. Kakausapin ko si Alicia. Hindi niya tayo matatanggihan, Ana. Handa na tayo. Aalis na tayo. Halika rito kay Mami. Hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan, baby. Ang ganda-ganda. Tatawagan ko si Rodrigo. Magkikita na lang kami sa gramado. Sige. Manuela, makikita kong muli si Rodrigo at makakausap ng hindi nahihiya dahil malilinis ko ang pangalan ko sa harap niya. May ipagtatapat ko na sa kanyang buong katotohanan. Tatapusin ko ng kasinungalingan. Nandito na tayo. Good morning. Manuela, mahirap bang gawin para sa'yo na mag-iwan man lang ng maikling note sa pintuan ng ref na nagsasabing lalabas kayo?
Ay, Mama. Nag-text si Ana ng 6:00 ng umaga. Ang sabi darating siya ng 8 a.m. Naisip ko na wag na kayong gisingin. Tama ba namang isipin mo na wag na akong gisingin? Ano bang utak meron ka, Manuela? Kung sinabi mo sa akin, edi ako na sana ang sumundo sa anak ko sa airport. Ako ang nagsabi sa kanya na sunduin ako mag-isa, Mama. Hindi ko naman kailangan mag-celebrate. Maliit na tournament lang naman Ang yun. galing niyo talaga magkapatid. Palagi na lang kayong nagkakampihan. Alam niyo, nakatanggap ako kanina ng tawag mula kay Victoria at galit na galit siya. Sinabihan na lang daw siya sa hotel lobby na nakaalis ka na sa hotel ninyo. Grabe ka, sa inasal mo para kang Alam walang niyo, pagod pinag-aralan. na ako. Ayoko makipagtalo. Manu, alagaan mo muna si Julia para sa akin. Magsha-shower muna ako. Sige. Gusto ko mag-relax kahit konti. Salamat. Pahinga ka na. Salamat. Ana, nasan ka? Kadarating ko pa lang kanina. Sabi ni Manuela, gusto mo raw ako makausap, Rodrigo. Aaminin ko ng totoo. Gustong-gusto kitang makausap. Rodrigo, pwede ako makapagkita sa iyo ngayon. Kaya lang, may ilang bagay pa na kailangang unahin kong asikasuhin. Ang mga bagay na yun ay may kinalaman sa ating dalawa. Okay. Kailan naman tayo magkikita? Pupunta ako bukas sa Gramado. Mananatili muna ako sa bahay ni Lola Ina. Gusto ko sana magkausap tayong dalawa sa isang lugar na tahimik lang at walang sino mang manggugulo sa atin. Kaya kung papayag ka, pwede ka ba makipagkita sa akin ng maaga bukas? Siyempre pwede ako. Pupuntahan kita kahit sa parte ng mundo. Alicia! Kailan ka pa nagpa-piercing? Kanina lang to. Kung gusto mo na eksakto, 30 minutes ago lang. Alam mo ba, muntik na rin ako magpalagay ng hikaw sa dila? Ang tapang mo. Ang totoo, nagpunta ako para humingi ng pabor. Anong pabor yan? Baka matulungan kita. Walang dapat makaalam ng tungkol dito. Nag-decide na kami ni Ana na umalis kasama si Julia. Mananatili muna kami sa Gramado hanggang maayos ang lahat. Dahil ang plano ni Ana ay tigilan ng pagsisinungaling at aminin sa lahat na siya ang ina ni Julia. Ang saya niyan, Manuela. Mukha yatang hindi lang ako nagdesisyong sumugod sa gera. Kung ganun, maasahan mo ko. Ano bang hihingin mo sa akin, pabor? Kailangan namin ng kotse para makaalis kaming tatlo. Aalis kami na madaling araw para hindi kami magkaproblema kay Mama. Alam mo, payag akong ipahiram sa inyong kotse ko. Kailangan mo lang kunin ng susi sa akin sa venue ng party na pupuntahan namin ng mga friends ko. Okay, pero anong party? Alicia, ang party ba na nakalagay sa flyer Ay, niya? Manu, ano ka ba naman? Okay na tayo, hindi ba? Bakit parang gusto mo yata magtalo pa tayo? Okay, tama na. Hindi na ako magsasalita. Okay. Ito ang address ng venue. Hayan. Pumunta ka dyan, ha? Bandang 11:00 ng gabi. Okay? Aalis na ako at baka malate ako. See you later. Bye. Gabi na at pagod na rin ako. Akin na patutulugin ko siya. Gusto kong matulog siya sa tabi ko ngayong gabi. Gusto mong makasanayan niya na laging nakatabi sa'yo? Nasa labas ako araw-araw. Sa akin muna siya. Bahala ka. Pinaaalalahan na lang kita. Good night. Ito ba ang tamang oras ng pag-uwi, Manuela? Gigising ka ng tanghali bukas, si Ana aalis para sa training, at ako may iwan kay Julia, ganon? Ako ang bahala sa kanya bukas. Magpahinga ka na. Magandang gabi. Nadala mo ang kumot niya? Oo, nilagay ko na sa maleta. Okay ka lang, baby ko? Okay. Sama ka na kay Mami. Anong problema, Ana? Bakit malungkot ka? Bakit, Ana? Dapat masaya ka na. Sa wakas malaya ka na. Magagawa mo ng lahat. Hindi pala ito madali. Ang hirap palang tumakas sa madaling araw na parang isang pugante at iwanan si Mama. Huwag kang ganyan.
Nag-iwan ako ng sulat sa ibabaw ng mesa. Umaasa ako ng buong puso na mabasa niya yun at maunawaan niya. Sa kabila ng lahat, kahit ito lang ang tanging paraan, masakit pa rin ang iwanan siya. Si Mama, tumatawag siya. Huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin, Ana. Huwag muna ngayon, pwede ba? Gusto kong maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Bakit nagigilty ako sa ginawa natin? Dahil hindi ka kagaya niya, Ana. May malasakit ka sa ibang tao. Ayoko mangyari ito, pero kung hindi ako aalis, para ako mamamatay. Naiintindihan mo ba, Manuela? Bakit pa ganun si Mama? Bakit? Hindi ko alam, Ana. Hindi ko alam. Makinig ka, umalis na rin lang tayo. Panindigan na natin. Huwag na tayong umatras. Ang panahon na bahalang umayos nito. Sa pagdaan ng araw na malayo tayo sa kanya, baka naman matauhan si Mama at makita niya na walang masama sa gusto nating mangyari. Tama ang sinabi mo. Okay na? Buksan mo ng radyo. Turn on the radio, makinig na lang tayo at huwag na magtalo pa. Ang sabi nga ni Lola Ina, ang musika ay nagpapasaya ng pusong puno ng kalungkutan. Na paano kayo na? May nangyari bang masama? Wala naman. Wala pa. Ang pangitain mo na naman. Oo, Lodelino. Ang pangitain ko. Natatakot ako. Ganda ng ilaw ngayong gabi, hindi ba? Sa sobrang ganda, nakakaramdam ako ng saya. Kasama kita. At si Julia. Naghihintay sa atin ngayon si Lola. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat ng gusot. Umaasa rin ako. At naniniwala ako, Ana. Makakalabas tayo dito. Halika.
ngayon nakalayo na ako. Sa loob ng maraming taon, kung nagdusa si Manuela dahil hindi niyo siya pinahahalagahan, sasabihin ko sa inyong hindi madali na maging paborito niyo. Sa puso ko, mas marami akong pagmamahal na ibibigay sa inyo para alagaan kayo. Excuse me, officer. Ay, sir, pwede ko bang malaman kung anong nangyari dito? Isang aksidente. Nahulog ang kotse sa lawa. Sino ang mga sakay ng kotse? Ang alam ko lang may baby. At dalawang babae. Hello, Eva. Balitaan niyo naman ako, Mama. Gusto kong makausap si Ana. Nasaan ba siya? Nagkaroon kasi ng aksidente. Anong klaseng aksidente, Mama? Ako ang mother ni Ana Fonseca. Gusto ko siyang makausap ngayon din. Nasaan siya? Inaasikaso na sina Julia at Manuela. Ang baby ay mananatiling under observation ng ilang araw. At si Ana? Mula ngayon, ililipat na namin si Ana sa pangangalaga ni Dr. Lucio. Nagtamo si Ana ng magkakasunod na head trauma mula sa nangyaring aksidente. Nagkaroon ng internal hemorrhage. Ma, nasaan na ang kapatid ko? Koma siya ngayon at walang malay, Manuela. At nangyari ito dahil sa ideya mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito! Ana! Kumusta na siya? Ligtas na siya. Salamat po, Diyos ko. Huminahon ka, Manu. Sigurado naman akong gagaling siya. Oo. Ano bang nangyari kay Ana, Doktor? Baka matagalan pa bago siya magkamalay. Pwedeng buong buhay niya.